Oh, tell me what it takes to get you feeling alive. Tell me how to show you it's a beautiful life. Wow, look at that. I'll do anything to pull you into the light, 'cause everything will change when you open your eyes. Yeah. Pagtaas mo talaga, ito talaga unang makikita. Bang! Napakalaki, malaki pala siya. Hindi ko alam kung ilang metro to, no? Yung gaano siya kalawak itong baluarte na to. Hindi ko alam gaano siya kalawak. But wow, no? Binigyan na tayo ng magandang ulap, no? So, good day siya to explore. And it is actually mga 4 PM. 4 PM okay na talaga. So, andito na tayo guys sa Baluarte de San Diego. At papasok na po tayo sa napakagandang alfresco garden na ito. So, ito po yung price nila. Magkano po pag student po? Tsaka ito yung mga rates ng ano nila. Tsaka magdala lang ng ID. Ito po. Yan. Thank you. So, kailangan pa mag-stamp, no? Tapos, ay, yung ticket pa. Thank you. Salamat. So, guys, eto, no? So, nagsimula ito nung 1586. Ni-built to noong Spanish colonial period. At tinawag itong Fort Nuestra Señora de Guia. So, yun yung unang pangalan talaga niya. So, ito, dinisign ito ni Jesuit priest Antonio Cedeño. Tsaka architect din siya, actually. So, ito yung oldest stone fortification in Manila, Intramuros. Ito yung parang check na natin sa taas, guys. Excited na ako. First time kong pumunta dito. And after ilang years na ako nag-study dito sa Intramuros, ngayon lang ako naka-visit dito. Wow! Look at that! Look at that, guys! That is very huge. Ito yung tinatawag ko nga, oh, di ba? Yung parang paikot. Mas maganda to. Tsaka yung up front nun is actually the Manila Bay. Kaya ginawa dito is tinayo ito. Actually ito ay circular watchtower para i-defend yung Intramuros mula sa Manila Bay, no? Kasi madaming mga ships no na nagkakanon. Kasi nung 1762, guys, binombahan ito ng Great Britain. So naging kolonya tayo ng Great Britain for about 7 years, 7 taon tayong naging in war with Great Britain. Tsaka binombahan nito, kaya tingnan mo yung mga walls, parang naka-blasted by cannon siya, oh. But noong 1979 ginawa itong in-excavate ito, no? Tas in-expose ng Intramuros administration. Kasi nung una tinago ito ng mga American. Kasi nung 1863 earthquake, parang natabunan na siya dyan sa may baba. Tsaka ang ginawa ng American, kasi magastos na ang pag-renovate, ang ginawa nila, tinabunan na lang nila yung circular watchtower na ngayon ay tinatawag na Baluarte de San Diego. Tapos ang pagkatapos noon, ang circumstance na nangyari is actually napakaganda talaga, guys. Tsaka yung sky ngayon, hindi mainit. Yung ideal na time dito is actually afternoon.
Or wag talaga sa midday kasi napaka bantang nun sa init. And tuloy tayo sa kwento. So ang nangyari nun, tinabunan yun ng Amerikano, kaya naging safe siya nung World War II. Kasi kung hindi yun natabunan ng Amerikano, sure na sure wasak na itong Baluarte de San Diego. Kasi actually watchtower talaga to eh. Malaking watchtower. Kaya ang ginawa dito is, buti nga tinabunan siya, naging safe siya sa nung World War II. Kaya buti na preserve siya nung mga araw na yun. Tapos, but before nun, nagiba din tong Baluarte de San Diego sa earthquake noong 1863. Yun yung nangyari sa Baluarte de San Diego. Nasira yung buong sa 1863 na pinakamalakas na earthquake sa buong kasaysayan ng Pilipinas. Tsaka ang sa labas nito is yung 18-hole Club Intramuros Golf Course. Titingnan natin. Pero I think mas maganda pala view doon sa may pinakakabila, no? Mas maganda yung view doon. Kasi ito, tapat na talaga to ng Manila Bay. Buti nga, na safeguard ito ng Espanyol, na recover nila mula sa British rule. Kasi wasak na talaga to pag hindi to na So pag aakyat dito, doon tayo aakyat, no? Maganda yung golf course dito eh. Ito yung Club Intramuros. 18 hole to siya, no? 18 butas. Tsaka nung sinaunang panahon, ito ay moat pa to ang tawag dito, parang ditch. So kaya tinayo ito ng may sandy waters. So ang ibig sabihin ng ditch, kunyari dito tayo. So yung wall na ito, may nilagay na tubig dyan para protektahan yung buong Intramuros na wall. Kaya yun ang tinatawag na ditch. So bali ito yung palasyo ng mga Espanyol dati. Tsaka yun yung tumatayong tower dun. Dabi ng turista, may nakikita ko mga Korea. Tsaka eto ngayon, naging golf course na siya nung American rule. So ang main reason talaga ba't tinayo ito, tingnan mo, may mga talaga, watchtower din yan na konti. Tsaka yun doon, Manila Bay na yun doon banda, likod ng building na yan, Manila Bay na yan. Tsaka tingnan mo naman, no, napaka-aliwalas ng panahon, napakaganda. Things you could do inside here is yun lang, libot-libot lang, no, walang masyadong mabibilhan. Tsaka actually different siya sa mga sinaunang yung sa mga kabilang kasi may ginawang talagang bricks, no. Tsaka may nakalagay, dati ko pa to na 1861, and that is siguro may yan, di ko pa yan na alam bakit ganon yung nakalagay. So yun yung tsaka may mga dates talaga nakalagay yun, 1981, 1981. Hindi ko lang alam, baka may importance yun sa kanilang history dito, no. But 1981 siguro ang nangyari nun is yun pa yung in-excavate nga to nung 1979, in-expose sa public. Tsaka nung 1990, mga 1990 na, ginawa na itong full alfresco garden. Hindi ko lang alam kung pwedeng bumaba doon. Basta ang story nito is natabunan na siya. Mataas talaga to siya. So parang dating panahon, parang dyan pa yung yuta, no, yung loam soil. Kasi ang paggawa nito is gamit ng adobe, no. Adobe, hindi siya walang difference nun sa mga konkreto na ginagamit natin ngayon. But ang adobe is actually yun lang, may buhangin, tubig, yun yung main ingredients. Tsaka medyo matibay to, guys, kasi ang ginamit talaga dito is loam
loam soil yung ginamit na pang construction dito. So, ganun lang magagawa natin. Ikot tayo doon. Let's meet some foreigners. Tsaka dito naman, wow, I'm so very excited. I'm so very, nagustuhan ko tong pagpunta ko dito. Kasi actually, gilakaran ako gikan sa Manila Bay to din eh. And, eto, tingnan natin gano'n siya kalalim, no? Wow. Gano'n siya kalalim, no? So, napaka aesthetic din yung feels dito, no? Maganda siya pang Instagram, mga ganon-ganon. Picture-picture. So, about ilang metro din siya kalalim, no? Hindi ko lang alam kung pwede bumaba doon. Maganda siya, oh. Very, ni-reconstruct talaga siya ng maigi, no? May mga nag-picture na. Tsaka yung ni-reconstruct talaga siya ng maigi, no? So, yung mga puno dito is actually naka-orange na flowers, no? Tingnan mo. Naka-orange na flowers. Hindi ko lang alam anong variety yan. So, ganito siya lalim, pero walang pasukan na dyan, walang pasukan. So, ganito siya, no? Sa labas, from the exterior, no? Exterior facade. Galing pa lang tayo doon. Pumasok tayo agad dito. So, doon naman siguro, may nakalagay, oh, comfort room. So, dyan banda is comfort room, no? Buti nga may comfort room dito sa loob. Tsaka ngayong araw, siguro, may mga tourist din. Mabibilang mo sila, no? Iilan lang yung tourists. So, yun yung history talaga dito kasi buti nga tinabunan nito ng American kasi wasak na wasak talaga ito ng World War II. Pero in fairness, made with adobe naman siya. Adobe, so meaning from earth, natural earth materials. Uy, dyan pala tayo, akala ko pwede bumaba. Dyan pala tayo galing kanina. Yan yung stairs ng pataas, no? Tapos parang ito talaga yung main outlook. Pagsaka mo, pagtaas mo, main outlook talaga, no? Makikita mo yung circular watchtower. Tsaka yung nangyari dito is grabe talaga, no? Na-preserve pa to. Tsaka yung may labasan ba to? Exit to, sir? Dito ba? Doon banda? Pwede bumaba pa doon, sir? O hindi na? Pwede po makuha yung contact natin para sa position. So yun, baka wala nang babaan doon, no? Tapos yung exit is isahan lang doon sa may parang Fort Santiago, parang ganun yung niya, Postura. So it's very nice. Ang ganda talaga yung Actually may nakikita akong hagdan doon sa may banda doon. May nakikita akong hagdan, kaso close siya, no? Nakabarikada ang kuan niya. And wow, kung pwede ni siya sudlan, tsadagig kayo. Look at that, guys. Napakaganda, no? Tsada siya sudlan, kaso siguro wala nila pa pinagbabawalan nila yung entrance dyan kasi baka magalaw yung baluarte, no? But baluarte sa English is called bulwark. But before, this is actually a tower. Makikita mo talaga, naka-tower, siya. So, it's a very nice destination, guys. I could recommend. Siguro bigyan ko ng out of 5 star, I could give 3.5, no? Gagi, napakababa. Pero, hindi naman mababa on average. Kaso, siguro madami pas lang pwede naman to ilagyan kasi ng mga mga shops dito sa loob, yung parang makain. Kagaya ng mga sa ibang bansa na mga sa tourist destination nila, may mga nalalagay silang mga makakainan sa loob, 'di ba? Mas maganda 'yun. May malalagay sila. Tapos may puntahan yung mga dun
Korean dun. Pero I think, nag-ano lang sila, nag-photography. Pero may nakikita ko dun eh. Tsaka madami din, maganda talaga to pang ano, pang wedding photograph. Wedding, you know, yung picture nyo dalawa. Tsaka yun lang masasabi ko. Kasi nung 1663, pagkatapos ng build to, no, 1663 na demolish talaga to. Tas yun, ni-rebuilt na naman. Tas madami talagang history nakalay dito. Ang history nito is about more than 500 years, no? Para safe, more than 500 years. Napakalaki na talaga ng nito, no? Ang history na nakabaon dito sa Baluarte de San Diego. Di akalain mo kasi nung unang pangalan talaga niya, talaga na binigay ni Architect Sedeño, siya, Fort Nuestra Señora de Guia. So ngayon naging Baluarte de San Diego. So I think San Diego, naalala ko from yun parang priest, parang pari din yun yung naalala ko. Gusto ko puntahan dito, guys. Eto, gusto ko puntahan. Tsaka cheap lang siya, no? Medyo okay na din yung price niya sa 50 pesos. O 50 pesos na entrance fee. Ayos na, 'di ba? So I guess here, dati siguro, yan, lang yan ata, exit. Ay, hindi. Yan yung papasok, pwede palang pumasok. Dati siguro. Pero ngayon parang preserve na nila. Ayan guys, ito yung Baluarte San Diego. Tapos, yan yung golf course ng Club Intramuros. And may mga beautiful piece of flowering dito sa loob. Medyo okay na rin yung paggawa nila. And yun, maganda yung nila, yung maintenance nila dito sa garden, sa alfresco garden. Tsaka yan, di ko lang alam anong tinatayo dyan. But this tree, mas maganda talaga to, yung puno na to. Wow, it's very great, no? So yung branch nyo, grabe, murag Chinese ba? Murag Japanese or Asian tree. And moreover here is yun lang, maupuan mo. You can go with your loved ones. Kaso dito, pababa na tayo. Tsaka doon, yun yung may CR. Yun. So, tingnan natin yung baba. Maganda dito pala, ayos na din, no? Tsaka eto, dati pala, pwede tong pasukan siguro. Guidelines for the public, no mask, no entry policy, what to do when you akala ko what to do when you experience going inside. Ano pa pala to? COVID pa pala to. Medyo outdated na pala ako. So, ngayon, eto, no, ito yung mga tambayan nila sa labas. Ayan, yun yung exit doon sa may Tsaka actually nung nag-fun run kami nung first year ako. Diyan kami dumaan sa gilid. Tapos, napakasaya kasi gulat lang ako kasi akala ko garden lang, pure garden lang to na parang pwedeng pasukan. May bayad pala siya actually, guys. Pero mura naman. Worth it sa price niya, no? Very worth it sa price niya. Bali, tapat siya yung building na yun is actually pamantasan ng lungsod ng Maynila. Tapos tapat siya ng malapit din siya sa Dole, no? So ito din yung isa sa mga magandang tour spot dito, no? I think this is sana nilagyan nila ng parang statue to describe it. Siguro parang sinaunang tren. Tingnan nyo, may makina. Sinaunang tren to. So, ang loob niya, wow. Parang tunay pa ito, Parang, pa to, Di, makikita mo talaga,
May mga bakas na ng ano, bakas ng kahapon. Tingnan nyo. Yan. So, bali, matagal na talaga to siya dito, no? Tsaka yun ang ginawa nilang design dito, yung mga natitirang mga, ewan ko lang ano to, parang, ano yata to eh. I can't reassure, basta makina ata to. Ano to, pang karga siguro ng ano, kanyon. And also, yun ito yung sinabi ko, British Army 7 Years War. Matagal din siya na ano, no? Tsaka, naging National Cultural Treasure siya noong 2014. And, yun, originally called Nuestra Senora de Guia. Ito yung mga arkitekto. Tsaka yan. Balik tayo sa loob kasi paikot-ikot lang tayo. Napakaganda, no? And yan, pag taas mo talaga, ito talaga unang makikita. Bang! Napakalaki, malaki pala siya. Hindi ko alam kung ilang metro to, no? Yung gaano siya kalawak itong baluarte na to. Hindi ko alam gaano siya kalawak. But wow, no? Binigyan na tayo ng magandang ulap, no? So, good day siya to explore. And it is actually mga 4 PM. 4 PM okay na talaga mag-explore kayo dito, guys. Kasi hindi na siya medyo mainit. Yun, maganda dito pag hindi mainit eh. Tsaka pagpunta mo naman doon, ayun, dead end na tayo doon eh. Tsaka may nilagay pala silang sign, guys, na watch out flying golf balls. Kasi baka may lumilipad na golf dito kasi baka may naglalaro. And I think the building up front it is basta parang logo yan ng ano eh, Seaports Authority. I guess lang, no? Just yung may flag doon, no? Nakikita nyo yun? Yun yung luneta na yun. Kaya nga, gihang ako, guys, kay naglakaw pa ako gikan dito. wala ko puandan eh. Yan, napakaganda talaga, no? And yun, napakaganda talaga. Medyo ano siya, no, natubuan na siya ng mga halaman. So I guess siguro pagkaraan ng ilang taon, baka siguro baka maka-apekto yung ano eh, yung halaman na yan eh. Kasi magsasprout yan eh. So ang mangyari dito, pag mag-sprout yan, syempre baka gigiba yung structure. We don't know, no? So pag pag sasabihin mo lang sa entrance na student ka, parang hindi na nila hanapin yung ID ka, no? Pero pakita mo lang ID mo, and then pag student, 50 pesos, tsaka yung ordinary civilian talaga, 75 pesos, no? So watch out for flying golf balls. Ang maganda lang talaga dito, guys, is overlooking siya sa mga buildings dun sa Manila, and yung staggering, no, the circular watchtower na lampas 500 taon na siya, no, edad niya, no. Napakatagal na talaga. And siguro I think wala silang nilagay na mga dito, shops, kasi baka siguro makakadumi sa sa paligid. And ito lang talaga yung main attraction dito, guys, no? Yung buong Baluarte de San Diego. And this is very very old na, no, old stone fortification. So yeah, we should preserve it, no, kasi preserve talaga natin to, kasi ito na lang natitira sa Intramuros. Kabilang na doon yung Fort Santiago, tsaka yung San Agustin Church. Ito, one of the main attraction dito sa Intramuros. So, ito yung mga hinahanap minsan ng mga foreigners, kasi maganda yung introduction ng tourism department natin. So kudos sa kanila. Kaya ito yung
Napakatagal na ng circular watchtower. Akala ko talaga dati pwede kang makaano dyan. Akyat-akyat, lakad-lakad. Parang paikot na maze. Hindi pala pwede. Dito ka lang sa labas, no? Tsaka hindi ka pwede pumasok kasi for safety reasons. Baka kasi magiba yung structure. And yun. Pwede ka lang umupo sa gilid na mga ganun, yung rock dyan sa may overlooking the golf course. And yan, naka-barricade talaga nila. Hindi ka talaga pwede pumasok bigla-bigla, no? Ewan ko lang ba't may naiwang upuan doon, but this is a very nice place. Actually, very nice, no? Gusto ko puntahan, doon na naman tayo, guys. Hindi pa nawawala excitement natin. So